Ano yung dahilan bakit ka talaga uuwi? Pinapabayaan ka ba ng sponsor mo doon? Minamaltrato ka ba ng sponsor mo doon? Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. So good morning mga kababayan. So nandito kami ngayon sa airport ng Davao kasi ngayon pong araw na ito ang dating ni Madeline. So alam niyo naman po yung nangyari. So ngayong araw na ito, pagdating niya dito ay ihatid ko rin po siya sa kanyang mga magulang kung saan natin siya kinuha. Doon din natin ibabalik. So tayo lang namin and para makausap ko rin siya ng kasinsinan and makausap ko rin yung kanyang mga magulang. So natawagan ko naman na nandiyan na daw sila sa airport, pababa na. So antayin na lang po kami dito na dumating po siya. Nakita ka na. Oo, ayan, nakita ko. So dito na po si Mandy. Ano, diyan ka naman sa gitna. Hindi ka naman nalulula. Nalulula. May ready tayong bunamin. Ano na to? Hoy! Pumunta ka, sir. Ha? Ano? Pumunta yung book mo. Maganda tayo. Ngayon mo naman para mabilis ang trek. Ngayon mo, hindi na yan man. Kames? Ngayon mo. Chu. Ngayon mong mabuti. Isa pa. Ngayon mong mabuti. May pasalubong ako sa'yo. Okay. Kala niyo. Inom kang tubig? O, inuman mo. Nguyain mo muna, tapos inom kang tubig. Okay. So, ayan mga kababayan, nandito na si Madeline, kasama na namin. Tsaka si Totoy. So, na-delay ang flight nyo? Bakit daw? 850 daw. Ano daw? Walang counter offer si Pal? I mean, Meron po, kaya lang ang sabi nila, Jensan. Sabi ko, saan ba yung Jensan? Malayo ba sa Davao? Sabi ko, ano na? doon daw kami bababa. Ay, hindi pwede. Sabi ko, hindi ko alam yung Jensan. Sabi ko, Okay, di ba at least nandito na tayo. So let's go. Uwi na tayo ng kanyang lugar. So si Totoy po ang nagkatid. Si Totoy kasi susunduin din si Irene at saka si Marjorie pabalik ng Manila. Yes. Excited ka na? Ganda-ganda mo na ngayon na. wala ko nakikita. Ngayon mo lang siya nakita. Oo, pero close na kami. Ang sarap na salta dito. Okay, mamaya Mayakap siya kanina dun sa aeroplano kasi takot na takot. Oh, bakit? Second time mo naman na yun. Takot siya mag-take off tsaka yung pababa. Oh, sige. O, ayan. O, makikita mo na ang iyong pamilya. Makikita mo na ang inyong sitio. Taloy-toy. Taloy-toy ka rin ba? Hindi, sorry. Sitio Pamantawan. 1 year siyang nawala. Ilang months yun? Kailan na siya pumunta dito, Day? July. So, July din siya. So, after a year. 1 year, takto, di ba? Sakto. Sakto nga, 1 year.
July ngayon eh. So, sakto na 1 year. So, ito yung kanyang pag-uwi sa kanyang pinanggalingan, sa kanyang parents. But, yun nga lang, sad to say, hindi na siya babalik. Hindi na babalik na. Hindi na. Sige. Mamaya pag-usapan natin yung bakit hindi ka na babalik. So, alam ko na yung nangyari sa'yo. Ha? Okay. Ito, para sa kaliwanagan lang ng lahat. Okay. Gusto ko ring malaman at masigurado yung tamang sagot, no, bago kita ihatid sa iyong mga magulang. Ano yung dahilan bakit ka talaga uuwi? Pinapabayaan ka ba ng sponsor mo doon? Hindi po. Okay. Minamaltrato ka ba ng sponsor mo doon? Tinuturuan lang po. Okay, tinuturuan ka. So, malinaw na ikaw ay hindi minamaltrato, hindi ka pinababayaan, at higit sa lahat, ay ibinibigay yung mga pangangailangan mo. Opo. Okay, so ang main reason mo bakit ka uuwi at hindi ka nababalik dahil gusto mo nasa sa akin ka. Opo. Okay, bakit gusto mo na nasa sa akin ka? Kasi po gusto ko po kasi na makasama sila Maylin po yung makasama ko kasi dati po sabi po nila na si Russell daw po yung kasama ko tapos ayun po pala hindi. Okay. Wala, sino nagsabi sa'yo si Russell ang makasama mo? Sinabi lang po nila sa akin. Nino? Yung si ano po yung tiniran ko po. Kasi nung nagchat-chat sa akin si Ate Ruth na kung pwede si Russell or kung sino. Pero si Russell kasi may sponsor siya. Okay? Si Russell kaya siya nasa sa akin, may sponsor siya. Okay? At ang sponsor ni Russell ay kumbaga hindi iba sa amin. Kamag-anak. Pagkakapamilya namin. But I will not mention na lang yung name. So kaya siya nasa sa amin, no? Si Russell ay sa amin sa bahay. Ang usapan namin sa amin sa tita. Maylin at Ninita doon sila kay Laate. Kaya kinuha. Okay, para maging malinaw lang. Pero dahil isang school nga lang ang papasukan nila, silang dalawa, si Maylin at si Russell ay magkaklase. So kaya doon na lang siya, no? Okay. From the start, ang iyong yung sponsor ay si Ate Ruth, di ba? Si Ate Ruthville at saka si Ate Leia. So alam mo na nung kinuha kita, nakiusap ka sa akin, di ba? 1 taon kang pinag-aral ni Ate Leia sa Pamantawan. So ibig sabihin nun, iba na talaga ang sponsor mo. From the start, iba ang sponsor mo, iba ang sponsor ni Maylin at Ninita. Nung nawala na po ang sponsor ni Maylin at Ninita, ako na yung nagpatuloy hanggang ngayon. Okay, so meaning to say, magkaiba talaga ng sponsor, kaya ikaw napunta kay Ate Leia. Tama. So from the start, ikaw ay nakiusap at gusto mong mag-aral sa Maynila kahit na hindi kasama si Maylin. Diba? So ngayon, kaya nagulat ako na ang gusto mo ay mag-aaral ka lang at babalik kung sa akin ka. Okay, alam ko may tamang isip ka na, may edad ka na, and yun yung thinking mo. Pero gusto ko lang din sabihin sa iyo na mali yun. Ha? Kasi unang-una, ang focus mo ay yung pag-aaral. Kung ang pag-aaral ang iyong pagbabasihan at pagtutuunan ng pansin, kahit saan ka dalhin, kahit sinong sponsor ang kumuha sa iyo, thankful ka dapat. Bakit? Kasi opportunity na yon. Kumbaga ikaw ay nakahiga na sa kama, bakit gusto mo pang humiga sa sahig? Nasa sa kama ka na. Nagigets mo yung sinasabi ko? So ibig sabihin ko, maayos ka na dapat. Umalis ka pa, babalik ka sa inyo ngayon na magsisimula ka ulit sa dati. Diba? So ibig sabihin, kahit sinong sponsor, doon ka. Kahit saan ka, doon ka. Kahit iba pa yan. Kasi nga, pag-aaral yung ating focus. Kaya ka kinuha ng Pamantawan kasi pag-aaral yung
iintindihin mo. Hindi yung ikaw yung mamimili at ikaw yung magdidemand kung saan mo gustong sumama. Diba nag-usap naman na tayo? Papauwiin ka naman eh. Diba? May usapan naman na papauwiin ka kapag bakasyon. Kada December pupunta kayo sa amin para nagkikita kayo ni na Maylin. So ang nag-aaral kasi, Madi, tinatatak sa isip yun, tsaka sa puso mo na desidido kang mag-aral. So kung iniisip mo napapalayo ka kay na Maylin at Ninita, mali pa din yun. Kasi nandun lang naman kayo sa Maynila, nagkaka-chat kayo, nagkakausap. Naintindihan namin yung feelings mo kung namimiss mo yung pamilya mo. Pangalawa, ito, kung gusto mo ng mayama kasama, bago ka pa nag-decide ng ganyan, si Neri yung makakasama mo. Si Neri ngayon, inaayos lang namin ang requirements. After namin magkatid sa'yo, babalik kami ng kanila barangay tsaka sa DSWD kasi hindi pa po inaayos kasi medyo matagal ito. Aalis siya. Sa 18, paalis na siya. So, hindi na namin binago yun kasi nga, diretso na siya. Siya yung makakasama mo dapat. So, ibig sabihin, may makakasama ka doon kay na Ate Lea, kay na Ate Ruth. So, ngayon ang mangyayari, si Neri ang mag-iisa doon. O ngayon, dahil ikaw ay nag-decide na umuwi, ang plano pa rin ni Ate Lea, hahanapan ko pa rin siya ng makakasama ni Neri. Sa isang taon naman ulit. So, ibig sabihin, hindi natatapos doon yung pagtulong ni Ate Lea. Napakabait ng sponsor mo. So, kung pinoproblema mo lang, gusto mong makita at makasama si na Maylin, nagagawa naman ng paraan yun. Pwede kayong magkita. Noon naman, nagkikita kayo sa SM, di ba? O pwedeng sabihin na, ganito, pupuntahan kayo. Ito ngayon, paano ngayon yan, Madi? Pag umuwi ka na, wala na. Back to zero tayo. Ibig sabihin ng back to zero, kung paano ka nagkita namin noon, maaling yun ang ganun ulit ang mangyari sa'yo. Dito, papasok ka. Possible na wala kang baon. Kaya mo yun? Gusto mo nang papasok ka ng walang baon? Papasok ka ng walang minsan wala kang project, hindi mo maintindi yung project kasi wala kang pambili. Diba? So normal na madidismaya yung ating sponsor kasi syempre yung pangarap niya para sa iyo mataas, yung pangarap niya na mabigyan ka ng kinabukasan. So paano yun? Binigo mo rin siya, tsaka ako binigo mo rin ako, tsaka yung mga magulang mo binigo mo. Pero kung kaya ng magulang mo na mapag-aral ka dito, mabuti. Pero sa ngayon, doon tayo sa reality na pwedeng mangyari. Since nakapag-desisyon ka, kaya ilang beses kitang chinag. Yung decision mo ba ay tama? O nadala ka lang ba ng bugso ng damdamin mo? O nadala ka lamang ng lungkot? Kaya kapag nakapag-desisyon, kasi kung gusto mo talagang mag-aral, doon ka na lang, may chance ka pang makita mo si na Maylin. Kung yun lang naman ang pinoproblema mo, madali lang naman solusyonan. Laguna, Cavite ang lapit. Pero bakit gusto mo pang umuwi at hindi ka bumalik? Yun ang hindi ko maintindihan. Bukod doon, mayroon pa bang ibang problema o wala na?
Bukod doon, mayroon pa bang ibang problema o wala na? Wala na po. So gusto mo lang talaga nang umuwi. So dito ka na mag-aaral. Opo. Ayaw mo nang bumalik. Wala. Kasi nadismayan na sila sa desisyon mo. At kasi ngayon excited ka pa na makita ang pamilya. Normal, nakasama mo sila. Pero kung ang hiniling mo lang kayo sana kayo na Ate Ruth ay ganito, pagbabakasyonin ka naman, actually pagbabakasyonin siya at pauwiin. Kaya lang naging desisyon niya, hindi na siya babalik. At ilang beses na nakiusap. Paano ngayon? Putol yung magiging allowances mo. Putol na lahat. Pag dito ka nag-aral, hindi ka na nila padadalhan. Kasi gusto nilang iparealize sa yung mga mali mong nagawa, maituwid. Tingnan natin kung ano yung marirealize mo dito after nito. Kaya mo ba? Kaya mo na dito mag-aral? Tingnan mo, di ba? Hindi mo alam hindi mo alam kasi blanco yung isip mo kasi nung nandoon ka, ang isip mo lang lagi, feeling mo sa sarili mo na parang may kulang at iba, na parang ito yung nararamdaman mo. Naiinggit ka ba kay na Maylin? Naiinggit ka kasi nasa amin siya? Hindi naman O bakit kailangan ganun yung reason mo? Kami continuous ang communication namin kay Ate Ruth, kay Ate Laluet. Hindi kita chinachat. Alam mo kung bakit? Kasi pag nagchat ka sa akin, pag tinanong kita, nag-aaral po ako. Pero pag ang tinanong ko, yung sponsor mo, nag-aaral ka bang mabuti? Alam ko kung ano ang sagot nila sa akin at alam mo kung ano yun. Kaya sa kanila ako nag-chat, hindi sa'yo. Dahil pwede kang magsinungaling sa akin. Pero yung sponsor mo, alam niya naman kung ano yung ginagawa mo. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nag-chat, hindi ka importante at hindi kita mahal. Kaya ka namin tinulungan na madala doon para mabago yung buhay. Ngayon, lahat nabigo Alam mo kung sino yung natalo dito? Hindi naman ang sponsor Hindi rin ako. Ang natalo lang sa akin yung damdamin, yung nasasaktan at napahiya. Tsaka yung pagkabigo. Pero pagdating ng panahon, alam mo sinong talo? Sinong talo dito? Ako po. Ayun. Alam mo naman pala wala na akong magagawa, Madi, kasi nagdesisyon ka. At ang problema, ang sponsor mo. Diba? Nakakalungkot kasi alam ko yung mararamdaman din ng parents, yung mga kamag-anak mo. Napanood mo ba yung vlog ni nila Maylin? Yung sinabi nila tungkol sa'yo? Nangihinayang sila. Kasi sila napaka-strong nila Napaka-strong nila. Panoorin niyo po yung vlog na kay Kuya Tito Herz. Napaka-strong nung mga sinasabi nila para sa iyo. Napaka-strong, ibig sabihin gusto nila na ikaw ay huwag mag-give up. Pero wala na po kaming magawa kasi andito na siya Siyempre hindi ko naman pwedeng ipilit yung gusto ng bata, kung ano yung gusto niya. Kami naman gusto lang namin na mapaayos siya at tama yung gusto niyang alam ko maraming nangihinayang, maraming nasasaktan. Ako, Madi, wala akong paborito sa inyong lahat. So nakikita ko lang kung ano yung mga ginagawa nyo. Kasi ako may boundaries ako. Yung pagpapalaki ni na ate, pagpapalaki namin kay na Maylin at Nita, talagang yun ay pinagtuunan ng pansin.
ikaw nakita ko kung paano kanila tinulungan. Tingnan mo, ikaw ngayon ang laki ng nabago mo sa sarili mo. Marunong ka na magtagalog. Yung pananamit mo, maayos na. Binibigay kung ano yung gusto mo. Sana ito ay maging aral din, no? Opo. Maging aral sa'yo. At palagi mong isipin na ang tulong minsan lang darating. Kapag ito ay nasayang, baka hindi na maulit. Pero huwag kang susuko. Kahit mawalan ka ng sponsor, patunayan mo sa sarili mo na kaya mo. Intindihan mo? Opo. Oh. Fight na lang. Laban. Okay, kami naman, nandyan lang naman kami, no? Hindi, kumbaga, dadalaw kami kila Judian, kaya na nakikita ka namin. Hindi ka rin naman namin matitiis. Pero ang pinagkaiba nga lang ngayon, nandito ka na ulit. So yung pagnanais mo na makabalik, hindi ko alam, no? Kasi ako personally, gusto ko ring ma-realize mo yung pagkakamali na naging desisyon mo. Ha? Gusto mong maranasan ulit, sige, ibibigay namin sa iyo. Gusto mong maging ganito ka, sige. Hanggang isang araw, makikinig na lang ako sa mga kwento mo. Makikinig ako. Kasi baka mayroon po siyang hinahanap. Gusto niya talagang gawin sa buhay niya. Sige, bigay natin. Okay na. So, pagdating sa bahay, makasama mo na yung family mo. And, magagawa mo na yung gusto mo ulit. Wala kang cellphone, no? Wala po. Kasi hindi nila pinigay yung cellphone mo kasi may gusto talaga silang iparealize yun para matuto ka, para mayroong aral kang matututunan dito. Napakabata mo pa, no? Anong grade ka na pagpasok? Grade 9 po. Grade 9. Okay. Ay, naku, grade 9 ka na, mas lalong humihirap yung mga kailangan sa school. Yun yung worried ko na baka hindi kayanin ng parents mo yung pag-aaral mo. Paano ka? Diba? So sa akin ulit, lilinawin ko lang mga kababayan, no? Hindi sa tinatanggihan ko si Madeline. Respeto sa sponsor, no? Siya ay may sariling sponsor at ang gusto ng sponsor natin ay makasama nila yung kanilang pinag-aaral. So, sa desisyon niya na sa akin siya, respeto ko na lang din po sa sponsor. Ano po? At ako, para makatulong ako sa kanya, total nandito lang din naman siya sa Davao. Kahit hindi nyo na makita yun sa vlog. Ano po? Hindi rin naman namin matitiis yung bata. Pero yun nga, gusto ko rin maiparealize sa batang ito, yung mga nangyari ay may aral siyang mapupulot dito. At kapag ka naging okay, sabi ko nga, nakahanda naman ako makinig sa mga explanation o anuman, kung anuman yung matututunan niya dito sa aral na ito. Okay? So yun lang po. And again, thank you kay Ate Lea Laluet, kay Ate Ruth sa 2 taon. 2 taon po siyang tinulungan ni Ate Lea. Mula nang dito siya nag-aral hanggang sa nakapunta siya doon, tinulungan siya. So ang ano dito ay walang ginawa ang sponsor niya kundi para sa ikabubuti niya. So yun lang po mga kababayan. Marami pong salamat. And nandito na, nangyari na ito. So wala na tayong magawa. Okay? So ang hangat ko na lang sa iyo ay mapagtagumpayan mo itong hamon ng buhay. Ha? Maging aral yung nangyari at naano ako sa bata. Mas mahirap kasi yung desisyon na to, Madi. Kasi ayoko nung mga estudyante ko ay walang nangyayari. Gusto ko yung mga katutubo na katulad mo makapagtapos. Ha? Kaya kita kinukuha. Ngayon, kapag nakikita ko kayo na nahihirapan, masakit sa akin yun.